naimas ang tapoy, bubudang sandikar. Yes, elder millennial uncle. Kaya mo di importansya di culture and tradition so ada sina ay iliso ay San Emilio. Importante siyempre kasi isinisimbolo niyan yung mayamang tradisyon at kultura. Meron tayo bago pa man tayo alilain or sakupin ng mga banyaga. So naging San Emilio ang El Pueblo di Tiagan nung panahong mapadpad si Emilio Aguinaldo dito sa lokalidad ng San Emilio na dati El Pueblo. At kupkupin di umano siya ng mga local Igorots, and ayon sa history, he was befriended with these Igorots, and nung panahong tatahakin na niya yung daan papuntang Isabela, these local Igorots vote, no? So maraming nag-agree, maraming sumang-ayon na isunod na ang pangalan ng lokalidad ng Tiagan or ng El Pueblo di Tiagan sa pangalan ni General Aguinaldo, at yun na nga ngayon ang lokalidad ng San Emilio. If you want to come and visit us, our locality is widely open for you guys who wants to learn our cultures and traditions, anything.
So ang pangunahing hanap buhay meron kami dito sa lokalidad ng San Emilio is agriculture. Pagtatanim ng palay, mais, tabako, and everything na pwedeng itanim. Since we are in the mountains, mountainous, yan ang pangunahing hanap buhay meron kami. San Emilio ay mayaman sa natural resources, no? Specifically sa mga puno, water bodies, mountainous, and the view, no? Kung makikita mo yung scenic, hindi pa siya polluted, no? Kasi kung bibilangin mo yung inhabitants dito, kukunti pa lang, no? More or less 7,000 lang. Ang laki-laki ng area, no? It is about 141.44 if I'm not mistaken yung square kilometers nung area sa 7,000 inhabitants or population lang meron kami dito. Places is not yet polluted since ang konti lang ng population. So we have the scenic, we have the views, and San Emilio is the most accessible LGU or locality, upland municipality, no, from MacArthur Highway o sa pinakamalapit na city na may makikita kang gantong views, scenic, and natural resources. I can say Tapoy is one of the most authentic product that we have here in San Emilio. Mangilan-ilan na nga lang actually yung mga gumagawa, no, ng bubod, yung main ingredient ng Tapoy. Akalain mo from glutinous rice, from dikit or yung malagkit, at lalagyan mo lang ng bubod, it will formulate a wine coming from that glutinous rice, no? Magkakaroon siya ng extraction, may extract kang juice, and that's the wine already. So it is a natural fermentation, no, na hindi mo kinakailangan ng magkarbong aparatos to formulate a wine, no. Barangay Kabaruan, Sitio Singson na kapitan, Sitio Singson ay nakakamigan di Rambang ay amay kumay kamandata ay nakuha ka aramin asa adik kabato daw lang tawag
ay siya Panggay. So if you noticed, the way we celebrate Cordilleran, our colors, Cordilleran, our beliefs, Cordilleran. The way we celebrate the heritage and culture, the color of our kawas, the color of our baag, is Cordilleran. Simply because it links us to our origin, the Cordilleran. (1723) is the most significant year for San Emilio, no? At that was the time, no, existing na yung San Emilio, pero hindi pa San Emilio ang pangalan. El Pueblo de Tiagan ang pangalan nun, at under yon ng komandansya politiko-militar, no? Dahil hindi mo may pagkakaila during those years, no, 17th century, we are being colonized, no? We are colonized by Spanish or Spanish colonial government, no? At ang Cordillera ay merong 5 sub-province, no? At isa diyan ang Lipanto Amburaya na kinabibilangan natin. At ang sentro is Cervantes. Kung meron mang kaisa-isang yaman ng ating lokalidad, yun ay ang ating cultures and traditions. It signifies na hindi tayo nagpalupig, no, sa mga kagawiang pandayuhan. As you can see, we are not celebrating here yung mga kultura o kung ano man tradisyon meron ang mga colonizers, mga Espanyol. Wala. We are celebrating our traditions instead, no? Yung pagiging igorot natin, pagiging Cordillera natin. Yun ang makabuluhang bagay at yaman meron tayo. Night is in the